Yun ay mag-isa na lang si Alvarenga na palutang-lutang sa gitna ng malawak na karagatan. Walang kasama at hindi alam kung kailan siya marirescue. Naisipan din niyang sumuko, pero ayon kay Alvarenga, ang kanyang paniniwala sa Diyos ang nagtulak sa kanya na magpatuloy. Nag-focus siya sa paghahanap ng pagkain. Araw-araw rin siyang nagdadasal at kumakanta pa nga siya ng religious at praise songs. Ginagawa niya ito upang aliwin ang sarili niya. Sa mga panahong iyon, madalas na ring nag-i-imagine at naghahalusinate si Alvarenga. Sa pwesto ng bangka ni Alvarenga, walang masyadong dumadaan na barko. Pero ayon sa kanya, nakakita siya ng isang cargo ship na dumaan sa harap niya. Nakita umano siya ng mga crew ng barko at agad siyang kumaway para humingi ng tulong. Pero nagpatuloy lang sa biyahe ang barko. Ayon kay Alvarenga, hindi siya sigurado kung totoo nga ba ang nakita niya o imahinasyon niya lang ito. Dumaan ang ilan pang buwan at tila wala ng pag-asa si Alvarenga na makaalis siya sa kanyang sitwasyon. Isang araw, habang nakatingin sa ulap, bigla siyang nakakita ng kakaibang ibon. Kakaiba ito dahil hindi ito ang karaniwang ibong nakikita niya sa gitna ng dagat. Di nagtagal, napagtantunan niya kung bakit kakaiba ang ibon. Ang ibong nakita niya ay mula sa lupa o isang isla, at isa lang ang ibig sabihin nito. May isla na malapit sa bangka ni Alvarenga. Maya-maya pa ay lumitaw na rin ang isang maliit na bundok na napapaligiran ng turquoise na tubig. Abot langit ang ngiti at saya ni Alvarenga. Tila nakakita siya ng anghel. Agad niyang pinutol ang lubid mula sa kanyang mga buoys. Delikado ito dahil posibleng bumaliktad ang maliit na bangka ni Alvarenga kung magkakaroon ng bagyo. Sa kanyang isip, mas mabilis ang pagdating niya sa isla nang walang anchor. Pagkatapos ng isang oras, mas lumapit pa ang bangka ni Alvarenga sa isla. Nang umabot na ito ng 10 yards mula sa shore, agad nang tumalon si Alvarenga at lumangoy papunta sa isla. Agad niyang kinuha ang buhangin sa isla. Ayon sa kanya, tiningnan niya ito na parang ginto. At noong January 29, 2014, matapos ang 438 days na pananatili sa kalagitnaan ng dagat, nakatungtong na rin sa lupa si Alvarenga. Napunta si Alvarenga sa Tile Islet, isang maliit na isla na parte ng Ebon Atoll, sa dulo ng southern part ng 1156 na isla na bumubuo sa Republic of the Marshall Islands. Napakaswerte ni Alvarenga na nakita niya ang ibon, dahil kung hindi, ang susunod na lupa na makikita niya ay may layo pa na 5,000 kilometers. At ito ang bansa ng Pilipinas.